Nakipaglaban si Xiaoyu sa mga sundalo, ngunit kung wala ang suporta ng primal energy, nalampasan siya sa bilang at nalupig. Pagkatapos magpumiglas ng ilang sandali, tuluyan siyang nahuli. Dahil sa 10 Absolute Array na inilunsad sa Divine Capital, lahat ng mga gwardya ng imperyo ay mga eksperto na sinanay ng hindi umaasa sa primal energy. Sa kabaligtaran, ang mga cultivator na lubhang umaasa sa primal energy ay hindi katapat nila. Nang makita ang dalawang demonyo na nahuhuli, nakaramdam si Molly ng hindi pangkaraniwang kasiyahan. Sa wakas, nagsalita ang fourth prince na si Liu Bing, "Kapatid, hindi ba sobra na ito?" Binalingan siya ni Liu Huan at walang pakialam na sinabi, "Mayroon ka bang pagtutol, ika-4 na kapatid?" Umismid si Liu Bing, "Lahat ng ito para lamang hulihin ang dalawang demonyong ito. Kung masaktan ang Empress Dowager dahil dito, kaya mo bang panag-utan iyon?" Humajijek si Liu Huan at ikanaway ang kanyang kamay, na nagdulot sa ilang kalapit na armadong sundalo na agad na bumunot ng kanilang mga espada, "Kaya, ikinalulungkot kong abalahin ka, kapatid. Tiyakin mong gagawin kung parang aksidente ang nangyari sa Heaven's Wheel. Pagkatapos mong mamatay, babantayan ko ang iyong libingan sa loob ng 3 araw." Nang marinig ito, mariing tumugon si Liu Bing, "Akala mo ba hindi ako handa? Basta maglakas loob kang kumilos laban sa akin, agad na sasalakay ang Black Cavalry sa labas ng Heaven's Wheel at ang sarili kong mga tauhan. Hindi ba't bawat isa sa kanila ay mga veteranong mandirigma?" Bahagyang sumimangot si Liu Huan, "Tinatakot mo ba ako?" Mariing tinugunan ni Liu Bing ang kanyang tingin, "Huwag mo akong itulak." Isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa hangin, at isang simpleng utos mula sa alinman sa kanila ay maaaring magdulot ng trahedyang kapatid laban sa kapatid sa loob ng maharlikang pamilya. Sa buong kasaysayan, maging ito man ay kapatid laban sa kapatid o anak laban sa ama, marami ang umakyat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng ganitong mga pamamaraan. Hindi inaasahan, ang gayong eksena ay maaaring maganap dito mismo sa Heaven's Wheel Garden. Gayunpaman, nang sandaling iyon, si Ming Sharon, na hindi na makatiis, ay biglang sumigaw, "Itigil niyo na ang laban. Jiang Aijian, sapat na ba ang iyong kasiyahan? Bakit hindi mo ako iligtas?" Jiang Aijian, bumulong-bulungan ng courtyard, si Jiang Aijian, na nag-aatubiling tumayo, ay kinuha ang isang maharlikang token at sinabi, "Sige, panalo ka na, heto na ang maharlikang token." Naghiwalay ang mga tao, at ang lahat ng mata ay nakatuon sa token sa kanyang kamay. Nababaliw na ba si Jiang Aijian? Si Liu Huan, na naglakas loob na harapin maging ang Empress Dowager at ang kanyang sariling kapatid, magmamalasakit ba siya sa iyong maharlikang token? Kakaibang tiningnan ni CIU Honor ang kanyang amo na hawak ang kanyang kamay, akmang magsasalita, ngunit pinigilan siya ni La Shou sa isang tingin. Sinenyasan niya itong manahimik, dahil nakabuo na siya ng plano, hindi mapagkakatiwalaan si Jiang Aijian. Kapag mahalaga, dapat umasa sa sarili. Walang silbi ang pagkakaroon ng maharlikang token. Sa 10 Deadly Arrays, hindi maaaring pakilyusan ang lahat ng primal energy. Ang paglabas ng ganito, mabubugbog ka lang hanggang mamatay, ano ang saysay? Sa mahalagang sandali, tawagin ang Great Supernatural Powers, at pagkatapos ay sumakay sa Witezard upang kalmadong umalis. Ang ideyang ito ay hindi maaaring magkamali, ngunit paano ang dalawang makasalanang disipulo kung ito? Mas mabuting maghintay muna. Itinaas ni Jiang Aijian ang token at humakbang pasulong, na sumisigaw. Ang makakita sa token ay parang nakita na ang kamahalan. Lumuhad kayong lahat. Sa isang kalansing, tunay na lumuhad ang mga sundalo. Ngunit nang gawin nila iyon, nakaramdam sila ng kakaiba, hindi lumuhad ang parehong mga prinsipe at si Molly. Umismid si Liu Huan, "Peking token. Dakpin siya at patayin." Hindi nakaimik si Jiang Aijian, alam kong hindi niya kayang panindigan ang pagkukunwari. Sumimangot si Ming Sharon, na tinitingnan siya ng masama, "Kaya mo ba o hindi? Anong ginagawa mo dyan? Kunin mo ang iyong mga tauhan at umalis na kayo." Sa sigaw ni Jiang Aijian, ilang sundalo ni Liu Huan sa likuran niya ang biglang bumunot ng kanilang mga espada at inatake si Liu Huan at si Molly. May especially iya,
Agad na naging magulo ang eksena, na nagkikislapan ang mga espada saan man. Sinulyapan ni Lasho ang paligid at tumanggo sa sarili, may ilang kasanayan si Jiang Aijian. Ang mga taong ito ay ang iyong mga especially iya na itinanam sa paligid ni Liu Huan. Naglaban ng likod sa likod sina Liu Huan at Moli laban sa mga tauhan ni Jiang Aijian. Ang mga nakapalibot na Imperial Guards at sundalo, nang makita ang kanilang mga amo na inaatake, ay agad na sumugod pasulong. Nagulat si Jiang Aijian, paano ganoon kahusay lumaban sina Liu Huan at Moli. Sinamantala ang kaguluhan, sumugod siya kay Ming Sherin at Xiaoyu, hinablot sila at tumalikod upang tumakas. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, naharang sila. Umiling si Ming Sherin, hindi sana ako nagtiwala sa iyo. Ngayon hindi na tayo makaaalis. Bumaling si Jiang Aijian upang tingnan ang gitna ng larangan ng digmaan, awkward ang kanyang mukha. Malaki ang nawala sa kanyang mga tauhan, habang sina Liu Huan at Moli, sa kabila ng ilang punit-punit na damit, ay halos hindi nasugatan. Nang sandaling iyon, pumalakpak si Liu Bing, na nanunood mula sa tabi. Umismid si Liu Huan, tunay na makapangyarihan ang mga cultivator, may kakayahang talunin ang libo-libo o 10,000 libo. Ngunit alam mo ba kung bakit hindi nila maaaring duminahin ang mundong ito? Dahil ang lahat ay paikot, at ang lahat ay kabaligtaran ng isang bagay. Kung magiging sapat ka na matalino, mapagtatanto mo na ang buong mundong ito ay ang daw lamang ng siklo ng langit sa isang hola. Ngumiti si Moli na parang bulaklak, mahusay ang sinasabi ng kamahalan. Lumapit siya sa tabi ni Li Yunjiao at sinipa siya ng isang malupit na sipa. Ito ay walang awa, walang bahid ng pagkababae. Umungol si Li Yunjiao, dumura ng dugo at gamulong sa lupa. Nakita mo ba iyon? Ang makapangyarihang Eunuch Li, isang sipa lang, iyon lang, panunuyan ni Moli. Muling kinumpirma ni Lasho ang pagkakakilanlan at impormasyon ni Moli, Lulan Foreign Tribe. Wala sa mga ito ang nakakagulat. Binitawan niya ang kamay ni Ciu Honor at hinanap ang figure ni Leng Luo, ngunit walang natagpuan. Wala siyang nagawa kundi umiling at bamhantong hininga, kalimutan na. Nakatuon ang tingin ni Moli kay Lasho, na malamig na nagsasabi, mga dayuhan, umalis kayo. Pagkasabi niya nito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Habang mas tinitingnan niya si Lasho, mas pamilyar siya. Bigla niyang naalala na ng kontrolin niya ang iba, isang espesyal na puwersa ang pumutol sa kanyang kontrol, at noong panahong iyon, ang mukha na nakita niya ay itong mismong matanda. Ikaw, nagulat si Moli. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at humakbang pasulong, ikaw si Moli. Ang 10 Deadly Arrays ay orihinal na itinayo para kay Ming Sherin, Xiaoyu, at sa 4th Prince. Hindi ko inaasahan na maging ang patriarka ng Evil Sky Pavilion ay kasali, napakasarap na sorpresa. Tumalim ang tingin ni Liu Huan na parang may napagtanto siya, at bamulong siya, matandang demonyong G. Pagkabigkas ng tatlong salitang ito, agad na bumulala sa pagkamangha ang karamihan. Kumilos na siya, ang matandang demonyo na si Lasho ay kumilos na naman sa wakas. Sa kabila ng kanyang katandaan at pagkawala ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang libu-libong taon ng naipong mga pamamaraan sa pagpatay ay nagtutulot pa rin sa kanya na tumayo sa tuktok. Kanina lamang, nang malapit ng bitayin sina Ming Sherin at Xiaoyu, si Lasho, na nagtatago sa mga anino, ay humakbang pasulong ng mag-isa. Pagkatapos siyang makilala, umatras ang nakapaligid na mga sundalo, na nakaramdam ng labis na pagkakasala. Ngumisi si Moli at sinabi, huwag kayong magpanik. Sa lugar ng 10 Absolute Array, ano ang dapat katakutin? Pinili ninyong huwag tahakin ang landas patungo sa langit kundi ang sumugod sa impyerno ng walang tarangkahan. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang 10 general sa kanyang tabi ay agad na pumila at humakbang pasulong. Sa labas ng porma sayon, tanging ang mga may higit sa 5 dahon ang itinuturing na mga dalubhasa, ngunit ngayon, sa loob ng porma sayon, lahat ay itinuturing na pantay-pantay, walang pagkakaiba. Hindi tumugon si Lasho, nang baligtarin niya ang kanyang kanang kamay, lumitaw ang nameless sword sa palad niya. Nang maramdaman ang pambihirang kapangyarihan, natagpuan niyang magagamit pa rin ito.
Ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng takot, ang matandang senior. Nagulat si Liu Bing at hindi na nang ahas na magpatuloy sa pagmamatigas, umatras ng ilang hakbang. Bahagyang yumuko si Molly kay Liu Huan at ngumiti, "Kamahalan, paano kung ipaubaya na lamang ninyo ito sa inyong babae?" "Sige." Tumawa si Liu Huan at umupo sa tabi ng Empress Dowager. "Salamat po, kamahalan." Tumalikod si Molly, tiningnan si Lasho ng may panunuya, at sinabi, "Ang 10 general na ito ay pawang mga dalubhasa mula sa mga gwardya ng imperyo, 3 na may 3 dahon, 1 na may 6 na dahon. Hayaan mong pagsilbihan kanila, matanda. Hindi ito kahihiyan sa iyo, patayin muna ang kanyang mga disipulo, pagkatapos ay patayin siya. Ang inyong lingkod ay susunod." Pagkasabi ng mga salitang ito, naging tensyonado ang hangin, at ang kapaligiran ay agad na naging matindi. Mula sa isang malayong pavilion, si Han Yuyuan ay tumawa ng labis kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. "Bishop, nagulat ka ba?" "Natutuwa, hahaha. Sinasabi na ang isa ay maaaring mabuhay sa mga natural na kalamidad, ngunit hindi mabubuhay sa mga kalamidad na likha ng sarili. Evil Sky Pavilion, mula ngayon, ay magiging isang bantal na lamang ng alikabok." Si Siwuya, na nakatingin sa bintana at nakita ang kalmadong matanda na hinihimas ang kanyang balbas, ay puno ng pagtataka at bumulalas, "Gaano ka katapang?" Nang marinig ito, sinipa ni Han Yuyuan ang mesa sa kanyang tabi hanggang sa mabasag ito. "Sa ilang sandali, mahuhulog ang iyong ulo, at makikita natin kung gaano kakayabang." Sa Heaven's Will Garden, sabay na sumigaw sina Xiaoyu at Ming Shiren, "Master!" Hindi nila alam kung dapat silang matuwa o hindi. Hindi sila pinansin ni Lasho at mariing tinitigan si Molly, "Nang ahas kang hawakan ng aking mga disipulo." Nakaramdam ng pagkabalisa si Molly sa ilalim ng kanyang titig, ikanaway ang kanyang kamay, at nagutos, "Patayin siya. Kayo ang magiging mga bayani ng Great Flame. Ang inyong lingkod ay susunod." Tumugon ng ilang general at binunot ang kanilang mga sable. Ang unang mabagsik na general ng Cannon Camp, Canyon. "Narito ako upang turuan ka ng leksyon, matandang demonyong G. Halika at harapin mo ang iyong kapalaran." Lumundag pasulong ang general, marahas na iwinasiwas ang kanyang espada kay Lasho. Bahagyang inilipat ni Lasho ang kanyang katawan, ang kanyang kanang kamay ay malamig na kumislap. At sa isang iglap, hiniwa niya ang general, agad na lumitaw sa likuran nito. Agad, isang thud ang narinig, at ang lalaki ay bumagsak ng matigas sa lupa, ganap na walang kapangyarihang lumaban. Sa pagpatay sa isang target, kumita siya ng 1,000 puntos ng merito. Labis na tahimik sa Heaven's Will Garden, at lahat ay tumingin sa bumagsak na katawan ng may pagtataka sa kanilang mga mata. Ito ba ang matandang demonyong G mula sa Evil Sky Pavilion? Hamina at walang primal energy sa 10 Absolute Array, kaya pa rin niyang pumatay. Hindi sinasadyang kumaibot ang mga daliri ni Molly, at nang muli siyang humawak, ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Bumalot ang katahimikan sa paligid, lahat ng mata ay nakatuon kay Lasho. Walang pakialam na sinabi ni Lasho, "Nagkakamali kayo. Malapit na ang aking buhay sa katapusan, at ang aking kapangyarihan ay mas mababa sa inyong lahat. Ang 10 Absolute Array na ito, lubos akong nasisiyahan dito." Ngayon, sa kapangyarihan ng Heavenly Writing, sinabi niya ang katotohanan. Sa suporta ng Heavenly Writing at ang Nameless Sword sa kamay. Sa usapin ng kasanayan, sa usapin ng karanasan sa pagpatay, sino ang makahihigit sa kanya? Umiling si Molly, puno ng kawalan ng paniniwala, at muling nag-utos, "Huwag kayong makinig sa kanyang mga mapang-akit na salita. Isang matandang puno na handa ng mamatay, tingnan natin kung gaano pa siya katagal-tatagal. Kayo ang mga sundalo ng Great Flame, mas masahol ba kayo sa isang matandang bagay na malapit ng mamatay?" Sa mga salitang ito, humakbang pasulong ang isang general kasama ang kanyang espada, "Ako na." Ang espada na ito ay malinaw na pambihira, kasama ang kahangahangang presensya ng general, tulad ng isang baliw na kabayo. Matandang bagay. Oras na para ilibing ka. Malakas na sigaw ng general at bumagsak ang kanyang espada.